Thank you, sir. It's an honor to meet you. Halos nahihiya na siya inang pahayag dito. Just Matt, please. Magkasing bata lang kami ng mister mo. Nakatawang pahayag ng gobernador kung kaya di rin niya napigilang tumawa bago makipagdaupang palad dito. Ngunit bago mailahad ang palad sa binatang gobernador, kinuha ni Clyde ng kanyang kamay at nilakyon sa sariling mga palad. Enough for that. Tutuloy na kami, bro. See you again soon. Wika ng binata at di makapaniwalang kaibigan sa kanyang inasal. Napailing yon na halos di mapigil ang pagtawa. Kailan pa naging over-possessive ang kaibigan at pati siya pagsasilosa nito? Ngunit di yan pinansin ni Clyde bagkos niyakap niya ito. Tinapik ang balikat bago sila pumasok sa loob ng paliparan. Pagdating sa Maynila, tumuloy agad si Clyde sa kanyang opisina. Urgent ang meeting ng binata at di siya po pwedeng mag-aksay ng panahon. I'm sorry, sweetheart. I'm heading straight to the office. Pagbibigay pa umanhin ni Clyde sa asawa. No, it's okay. I understand. Pag-aalo na siya ina dito. Just go home and rest, okay? I'll be home tonight. Si Shaina habang tumango-tango dito. Inawakan ni Clyde ang kanyang baba at binigyan ng halik sa labi. I love you. Tura ni Clyde pagkatapos. I love you. Wala sa sariling pahayag ni Shaina. Di niya alam anong ginawa nitong paghalik sa kanya ang nakapagpahula ng kanyang katinoan o ang pag-I love nito sa kanya. Kahit nangawala to sa kanyang harapan, nakarating na sila ni Kuya Ronnie sa kanilang bahay, tila lutang pa rin sa Shaina. Pagkatapos silang kumain, sa inihanda ni Ate Rosing pananghalian, tinungo na niya ang kanyang silid. Kumuha ng pambahay sa cabinet at pumasok na sa banyo. Pagkatapos maligo, nag-dry ng buhok at nahiga na sa kanyang kama at naidlip. Past 4 na ng hapon na magising. Pagbaba ni Shaina, wala na sina Ate Rosie at Kuya Ronnie. Patungo siya sa kitchen nang tumunog ang telepono sa living room. Tiningnan niya ang orasan sa may wall, 4 p.m. pa lang. Ibig sabihin mag-uumaga pa lamang sa Australia. Naisip ni Shaina, hindi niya pala nabalitaan si Nicole sa kanilang pag-uwi. Marahil dead battery ang kanyang cellphone kung kaya sa linya na sa bahay ito tumawag. Villacordas residence, how may I help you? Pinaganda na Shaina ang boses sa tila call center agent para biruin si Nicole. Yes ma'am, can I speak to Mrs. Villacorda please? Wika ni Clyde na halos di mapigil ang pagtawa sa kabilang linya. Pagkarinig naman ni Shaina sa boses ng asawa, agad siyang nabuhay ng dugo. Pati sa sarili natawa dahil sa pang-good time sana niya kay Nicole. Were you expecting a call from someone else? Turan ni Clyde sa kabilang linya. Akala ko si Nicole. Hindi ko na siya na-update kaninang dumating ako ng bahay eh. Paliwanag niya rito. Okay. What are you doing? Just got up from bed. Kabababa ko lang. Tapos na yung meeting nyo? Tanong na Shaina dito. Inayos pa ang pagkakaapo. Bigla siyang kinilig dahil sa pagtawag ng asawa. Yes, but I'm reading important documents at my table. Oh, okay. Take some rest sometime. Did you have a break? Tanong niya dito. I'm taking my break at this moment. Oh, I see. Anong merienda mo? Ikaw? Clyde straightly said as she almost fell from her seat. Huh? Saan ni Shaina sabay ng pagkarinig sa malulutong na tawa nito. Clyde is making fun of her and she's wondering kung kailan pa to nagkaroon ng humor sa buhay. I'm talking to you and this is what my break is like. Turan ng nasa kabilang linya. Sa sinabi niyo ng asawa, bigla sa Shainang nakaramdam ng saya. Would you just take the break just to talk to her? I mean, did you take some coffee or some merienda? Baka nagugutom ka kakabasa ng mga papers dyan sa office mo. Pasimple niyang pahayag. Talaga nga namang nakakagutom at nakakapagod ang nakaupo at nagbabasa ng mahabang oras. Tapusin ko lang to and I'll be home. Diyan na lang ako kakain. Pahayag ni Clyden at bigla sa Shainang napatawid ng upo. Talaga ba? Tura niya sa sarili. Sure, magluluto ako. Anong gusto mo? Kare-kare, mechado, adobo, sinigang? Hey, don't be too excited. Natatawang pagkakat ni Clyden. Agad naman na siya inang natutop ang bibig nang ma-realize na sobra nga siyang na-excite kung kaya't nagpakawala na lamang siya ng tawa para dito. So, okay, baka may request po kayong lutuin o gustong kainin? Mahinahong pahayag niya. Of course, I do, and I'm talking to her right now. Huh? Hoy! Saan ni siya ina dito? Di niya tuloy matukoy kung nagjo-joke ba ito o nakikipaglandian. I want her for my snack, dinner, midnight snack, and breakfast. Would that be alright? Patuloy na saad ni Clyden.
Nanlalaki naman ang mata ni Shaina sa kabila, ngunit di niya mapigilang tumawa. Of course, confident niyang pahayag. Thinking what would be her recipe for him. Shaina de leche will be ready and waiting for you. Turan niya at dinig na dinig niya ang napakalakas na halakak ni Clyden sa kabilang linya. Shaina de leche ha? I cannot wait to taste it. Saad pa ni Clyden na animo excited. Di naman makapaniwala si Shaina sa sinabi nito, kung kaya't pati siya'y natawa na rin sa sarili. Just get home quickly, I miss you, Clyden Villacorda. Turan niya rito. Miss niyang asawa, di niya mapigilan ang sariling banggitin iyon. You're in my thoughts, sweetie. See you in 2 hours. Pahayag pa ni Clyden. Okay, see you. Masaya niyang turan, thinking that she is in his thought. Binaba ni Shaina ang telepono nang marinig ang asawa. I love you, sweetie, saad ni Clyden. Natigilan sa Shaina ngunit agad ding napalatak ng tawa. Nawili ka na. Biro niya rito. I am just used to it. Pahayag nito at napapailing siya sa sarili. Deep inside kasi hoping ang kaibuturan ng kanyang puso. Sabi ko nga, bye, Clyden Villacorda. Wika na Shaina dito at binaba na ang telepono. Tinapik-tapik pa ni Shaina ang kanyang pisngi para mawala ang kanyang pagka-disappoint. Naikintal naman niya sa kanyang isip, bakit nakakaramdam pa siya ng ganon. Papatayo na lamang siya nang bigla ulit tumunog ang kabababang telepono. Agad niya yung iniangat sapagkat baka may nakalimutan tong sabihin. Why did you hang the phone just like that? Di man na siya nakikita ang asawa sa kabila, ngunit nakikinita nitong nakakunot na uyon. Ay naku, sorry, may sasabihin ka pa ba? Pagbibigay pa umanhin niya rito. Akala niya kasi nag-end ang kanilang conversation kung kaya't binabanan niya ang telepono. You forgot to say something. Tura ni Clyden ngunit di niya siya mahanap sa kanyang isip. Anong kanyang nakalimutan? Like? Sorry pero hindi ko maalala ha. May sinasabi ba ako kanina? Ganun na ba siya katanda at ang bilis makalimot? So okay. Maybe I'm just the one who's used to it. Okay, bye. Wait, can't you just say it? I'm sorry, I forgot. Pagpipigil ni Shaina sa asawa. Alam niyang nainis yun bigla pero wala talagang memoryang sinasabi nito. Nainis na nga rin siya sa kanyang sarili kung bakit wala siyang maalala. It's nothing. Formal nitong pahayag. Come on. Pamimilit niya at narinig niyang napabuntong hininga iyon. Why did you forget to say I love you? Maya-maya itura ni Clyden. Di naman makapaniwala sa Shaina sa narinig mula dito at natutop niya ang kanyang bibig. Ewan niya kung matatawa siya o kikiligin. Di niya kasi mapaliwanag ang kakaibang ngiti na namutawi sa kanyang bibig. Alam mo naman na yan. Do I need to say it again and again? Akala ko nga nauumay ka na rin eh. Nakangiteng pag-reason out niya rito. Nauumay? Di makapaniwalang pag-uulit ni Clyden sa sinabi niya kung kaya't di naiwasan na siya inang mapatawa. Okay, so from now on, uunahin na kita ng I love you. Bet? Natatawang pahayag niya rito. Of course, it sounds good to my ear. I won't mind if you say it very often. Tura ni Clyden na hindi mapuknat ang pagtawa ni Shaina. Okay, sige po, mahal na prinsipe. I love you po. Natatawa niyang pahayag. Ano bang nangyari sa kausap? Gano'n na ba kasanay ang pandinig nito sa kanyang walang puknat na pagsasabi ng pagmamahal niya para dito at required itong banggitin niya palagi? That's more like it. Thank you, sweetie. Di man niya nakikita ang lalaki ngunit nakikinita niyang nakangiti ito ng matamis. Okay, see you. I love you once again. Pahayag na Shaina. Medyo narinig pa niya ang munting pagtawa nito bago ibinaba ang telepono sa kabila. Naiiling at natatawa si Shaina nang ibalik ang telepono sa lalagyan nito, thinking about Clyden's attitude. May pagka-childish din ang taong yon but she likes it and it always be willing na ispoil ito kahit hanggang sa kanilang pagtanda. Almost midnight na matapos mag-usap, sina Nicole at Shaina. Nagkukwentong kaibigan sa araw na to and she was entertained hanggang sa ito na ang una nagpaalam dahil may urgent meeting sa kanilang opisina. Napasimangot pa to ng katukin siya na sekretary nito at pinagmamadali siyang pinapupunta sa conference hall. Ano na naman kayang problema ng mga taong to? Reklamo ni Nicole at natawa siya dito. Okay, sige. Bye for now. I love you. Pagtatapos ni Nicole at binigyan na lang si Shaina ng flying kiss, ang matalik na kaibigan sapagkat tumayo na agad to para tunguhin ang pintuan. Pagkatapos i-end ang button ng WhatsApp, nilingan ni Shaina ang paligid.
Tumayo siya mula sa pagkakasalampak sa kama, sumilip sa may pintuan. Napansin niyang nakailaw pa ang study room kaya't dumiretso siya sa kitchen, nagtimpla ng kape. Dala-dala ang tinimplang kape, pumasok siya ng study room sa kinaroroonan ng asawa. Mukhang sumasakit ang ulo ni Clyden sa binabasang dokumento dahil nakihilig ang ulo nito sa kanyang upuan habang hawak-hawak ang noo. Maingat niyang ipinatong sa isang tabi ang tinimplang kape at pumunta sa likod nito. Nagulat pa yon nang hawakan niyang ulo nito ngunit agad ding umayos upang hayaan siyang imasage ang kanyang ulo. After some stroke sa noo at ulo ng asawa, sa batok naman hanggang sa balikat nito. Nang maramdamang relax na ang balikat ng asawa, hinago ni Shaina ang kanyang buhok para mas lalong marelax. Maya-maya tumingala si Clyden, hinila ang kanyang ulo at nilapit sa kanyang mukha. Their eyes met and with an instant, he sealed her lips. Shaina's lips has always been the softest and the sweetest. Her breath is hot like he's being electrified every time he touches her mouth. He kissed her passionately until she catches her breath. Dahan-dahan niyang pinakawalan ng labi nito. Mula sa pagkakapikit, minulat ni Shaina ang kanyang mga mata. Her face turned red when she realized that he's staring at her so close. Pero bago pa makapag-react sa Shaina, sinibasib ni Clyden ang mga labi nito. He kissed her torridly and wildly until they end up nakedly at top of the table. Nang tanongin ni Clyden anong pangalang inihanda nitong kape para sa kanya, tawang-tawa ito nang sabihin ni Shaina ang TLC, coffee with silymarin and ginkgo biloba. With her humor, Clyden hugs her tight and planted small kisses in her head. Kinabukasan, sinamahan ni Shaina si Carol sa ospital. Naka-recover ng daddy nito mula sa operation at ngayong araw ang labas nito sa ilang linggong pamamalagi sa ospital. Maaga siyang nakatanggap ng tawag mula kay Carol, informing na makakalabas na ang kanyang ama. Sobrang saya pa na sabihin niyang makakapunta siya para sa paglabas ni Mr. Santiago. Napakunot ang noo ni Clyden na makita siya, nakabihis paglabas ng kwarto. Papasok na rin to sa kanyang opisina at hinihintay na lamang ang pagdating ni Ronnie. Di niya alam kung late ba ang driver niya or masyado lang tong napaaga sa paghahanda. Where are you going? Akala ko ba bukas pang resume mo sa work? Tanong ni Clyden. Sasamahan ko si Carol. Ngayong araw kasing labas ng daddy niya sa ospital, sagot niya rito. Agad namang tumaas ang kilay ni Clyden nang marinig nito ang ospital. Before ako pumunta sa province, naoperahan ng dad niya. Successful ang operation niya and today, he finally gets home after so many weeks of staying at the hospital. Paliwanag ni Shaina dito. Tumangot ang nguyon ngunit hindi umaayon ang reaksyon ng mukha nito. Okay, where is that? Sumabay ka na sa amin. Wika ni Clyden sabay ng pagtingin sa kanyang mamahaling orasan. Sa Chinese hospital, baka ma-out of route ka pa. Mag-taxi na lang ka papunta doon. Saan ni Shaina dito? It's okay. Manageable ang schedule ko this morning. Pahayag ni Clyden kung kahit wala na si Shainang nagawa, kundi makisabay sa paglabas nito. Wala pang ilang minuto dumating din si Kuya Ronnie na napatingin din sa kanyang relong pambisig na makita ang kanyang amo na naghihintay na sa kanya. Late ba ako, sir? Maang niyang tanong sa binata sapagkat di niya tansya kumpara sa kanyang napaka-formal nitong aura. What do you think? Pasupladong sabi nito bago na unang pumasok sa loob kasunod ng asawa. Nagtatanong ang mukha niya kay Shaina, ngunit kibit balikat ang sinagot nito habang palulan sa sasakyan. Sa office na po tayo, sir? Tanong ni Kuya Ronnie pagkaupo nito sa driver's seat. Pakidaan po ako sa Chinese hospital, kuya. Agad na Shainang sagot kay Kuya Ronnie. Okay, ma'am? Magarang nitong sagot sa dalaga bago pinaandar ang sasakyan. Nang tingnan ni Shaina ang asawa, tila seryoso ito habang malalim ang iniisip. Kinuha niya ang isang kamay ni Clyden at nilalaro ang mga daliri nito. Tumingin sa kanyang asawa, ngunit hindi nagbago ang tabas ng mukha nito. A penny for your thoughts? Pambibiro ni Shaina dito, ngunit umiling lamang iyon. Napabuntong hininga siya sabay ng pagtunog ng cellphone ni Clyden sa kanyang bulsa. Nakailang ring pa yon bago nito nilabas sa bulsa. Sa halip sagutin yon, hinayaan lang nito na magring ng magring. Pasimple ni Shainang tiningnan sinong tumatawag dito. Nagulat pa siya dahil sa Samantha yon at bakit hindi nito sinasagot. Napatingin tuloy siya sa mukha ng asawa at nababanaag itong pagdadalawang isip kung sasagutin ba o hindi. Sagutin mo na, baka magtampo yan sa'yo. Tumingin si Clyden ng mariin, parang tinatansyang damdamin niya.
Di naman siya nagpahalatang halos nanghihina siya. She acted as if it's okay but deep inside her naroon ang pagdadamot sana sa atensyon sa asawa. Pasimple na siya inang nilunok ang pride. Kahit sobrang sakit ang dumaan sa kanyang lalamunan, tumango at ngumiti siya dito but to her surprise, Clyden tapped the end call button, closed his phone and put it back to his pocket. Nagulat si Shaina sa ginawa ng asawa. First time niyang makita na inignore nito ang call ni Samantha. Alam ba nito ang kanyang ginagawa? Or ayaw lamang nitong ma-offend siya kung kaya't hindi mo na nito sinasagot ang tawag ng kanyang nobya at kapag wala na siya sa paligid, saka siya nito kakausapin. Why did you do that? Formal niyang pahayag dito. Okay lang naman sa akin, hindi ba? Baka magalit yun sa'yo. Patuloy na siya ina. Ngunit tumingin lamang sa kanyang asawa habang formal na formal ang tabas ng mukha. Sa reaksyon ni Clyden, lihim siyang natatawa sa sarili. What did she expect? Sa 100,000 gagawin niya para magpaganda lang ang mood ni Clyden, masisira lang sa isang paramdam ni Samantha? Perks of loving someone who loves someone else. Ma'am, nasa Chinese hospital na po tayo. Mula sa driver's seat ay pukaw naman ni Kuya Ronnie. Okay lang. Salamat kuya. Tumingin si Shayna sa driver. Nagbigay siya ng ngiti dito. Dito na ako, thank you for dropping me. Mahina niyang pahayag. Binigyan niya ng isang halik sa pisngi si Clyden. Take care, I love you. Saad pa rin niya dito bago binuksan ang sasakyan at bumaba. Di niya na hinintay ang sagot nito. Alam naman niyang wala siyang mahihintay sapagkat nasa isip na nito ang pakikipag-usap kay Samantha. She closed the car then, without looking back, went straight to the entrance of the hospital. Tinungo ni Shaina agad ang room ni Mr. Santiago at doon ngayon nadatnan niyang nag-iimpake na ng gamit si Carol. Halos mapatalon pa sa tuwa ang kaibigan nang pagbuksan siya nito ng pinto. You're here. Thank you nakapunta ka, Mare. Magiro nitong pahayag. Of course. Palalampasin ko ba ang napakagandang balita na makakauwi ng daddy mo? Sa sinabi niya, malambing na kumapit si Carol sa kanyang bisig at inihilig ang ulo sa kanyang balikat. Thank you. Utang namin sa iyong second life ni daddy. Wika ni Carol at hagod sa balikat ng kaibigan ang sinagot na siya ina dito. Halika, daddy is dying to meet you. Dad! Dad! Shaina is here! Hinila siya ni Carol papasok, pinukaw ang atensyon ng matandang nakaupo sa may living area ng hospital room. Masigla tong lumingon animo hindi galing sa rescue operation. I'm grateful that I met you, ma'am. Ang matandang tumayo at nagbigay pa ng baw sa kanya. Agad siyang lumapit sa matanda at pinigilan ng pagbabaw nito. Naku, wag na po, okay lang po yun, maupo na kayo. Tura ni Shaina, tinulungan pa niya tong maupo. Shaina na lang pong itawag niya sa akin, sir. Kaibigan ko pong anak niyo at hindi po kayo iba sa akin. Maraming salamat, iha. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan but I just want you to know that I'm grateful to your kind heart and humbleness throughout my life. Di magkamayo ang pasasalamat ni Mr. Santiago at di rin napigilang maluha. You're most welcome po. Basta magpagaling po kayo, ha? Bawal na po kayo magkasakit. Tura niya dito na kinatawa ng matanda. Promise, iha? Tinaas pa ng matanda ang kanang kamay nito at tinapik-tapik ang balikat habang nakangiti. Pagharap ni Shaina kay Carol, siya namang pagpasok ni Dr. Chan sa room ni Mr. Santiago. Dr. Chan! Turan niya habang excited na namapit sa doktor na ibinuka ang mga kamay para sa kanyang pagyakap. Sabi ko na nga ba't nandito ka eh? Saad naman na natatawang doktor. Paano mo naman nalaman, Aber? Tudyo niya rito. I just can feel it. Sagot naman ng doktor na halos wala nang mata sa kanyang pagkakangiti. Hindi kaya maingay ako, tinigda-dinig ako hanggang sa kabilang kanto? Hindi, naamoy kita. Pahayag ng doktor at nagkatawanan silang lahat ng nasa loob ng kwarto. How is he? Mahinang tanong ng doktor mula sa isang sulok habang vine-verify ang document ni Mr. Santiago. He's totally in good condition, thanks to you. Mula sa binabasa, tumingin sa kanya to. Salamat naman kung ganon. Thanks also to you, most handsome and genius doctor. Nakangiti na siya inang sabi na hindi na naman mahagilap ang mga mata nito sa pagkakangiti. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.